Sasagot siya doon, hindi, impeachment will go on. Will plan in the part of those who are planning to impeach VP Sara. Kasi kakasabi pala ng Pangulo ngayon, kakalabas pala ng text ng Pangulo, kinabukasan, pinahal ka agad. Eh bakit naghihintay pa kayo ng 20 impeachment complaint? Sinabi na nga ng Pangulo, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo. Sa salitang kanto dyan, pwede bang maglubay kayo dyan? Parang Tantanan nyo yan. Hindi pa ba kayo titigil sa inyong mga kahibangan? At hindi ho natin unang narinig yan kay Senator Bato de la Rosa. Maging yung mga kasama natin dito sa PH Update. Inumpisahan pa lang ho yung hearing na yan, dyan sa Committee on APRO, dyan sa Good Government. Alam na ho nila na talagang ang trajectory ng mga pagbanat na yan kay VP Sara para sa impeachment. Ayun na nga. Dito sa video na to, napakarami ho nating tatalakayin. Weekend na lang itong Pulse Asia, gagawa pa talaga ng kabalbalan. Mga walang iya kayo dyan sa Pulse Asia. Huwag naman ho kayong masyado magpahalata na mga mukha kayong pera dyan. Saan ba kayo nag-service? Sa Malacanang? Yung mga katulong nitong mga Marcos na to, yung mga kamag-anak nila. Anak ng tokwa. Ang dating dito mga kababayan, yung mararami lang pera ng mga kandidato ang napasali dito sa Pulse Asia na to. Ibang klase ho ito mga kababayan. Sa tingin natin ang may-ari ng Pulse Asia ang tataba ng mga pitaka nila ngayong mga panahon na to. Pero bago yan mga kababayan, alam nyo naman ho, ang kaligayahan natin dito at talagang magpapasko na. Baka naman, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dyan. At sa mga gusto sumahan sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Kung nakasubscribe na ho kayo, huwag nyo nang pipindutin ulit. Iikot ho yan pabalik. Di ba? Nakita nyo, no? Umiikot ng pabalik. Paikutin ho natin ng pasulong. Ganun lang naman ho yan mga kababayan. Hayo na nga mga kababayan, unahin na ho natin dito. Ang pinaka-latest na survey, senatorial survey, ng Pulse Asia. Anak ng toko kayo dyan sa Pulse Asia, mga walang iha kayo. Kitang-kita nyo naman na napakalakas sa social media, napakalakas sa kalsada ng mga kandidato na sinusuportahan ni Tatay Digong. Mantakin nyo yun mga kababayan, Senator Bato de la Rosa, incumbent to yan. Ilinagay ho nila sa pang-12 o pang-14 na pesto. Ano kayo, mga ano talaga, mga walang hiya kayo, gano'n? Tapos si Senator Christopher Bongo na nag-top 2 at saka top 3, ilanagay ho nila sa pang-6 at pang-9 na pwesto. Hindi naman nalata. Tingnan nyo na lang ho ito mga kababayan, Kasi napakalabo ng survey na to. Kung bababa man itong si Senator itong si Senator Christopher Bongo, dapat maglalaro ho yan sa pang-4 at pang-3. Tingnan nyo ho ito mga kababayan. Tulfo Erwin. Mamaya ho sa pangalawang slide natin, sa pangalawang slide natin. Pagkatapos ho nito, yun naman ho mga nasa bandang baba. Ito ho, Tulfo Erwin, Soto Vicente. Anak naman to, ba't napunta dyan si Tito Soto? Marami ba siyang kaibigan dyan sa Pulse Asia? Anak naman to. Ben Tulfo, napunta ho siya sa ikatlong pwesto. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Hindi ho tayo against dito sa mga tulpo na to. Itong ganitong klaseng senaryo, para lang ho ito noong 2022 presidential election. Naloko ang sambayan ng Pilipino dito sa mga Marcos na to. Anong nangyari? 'Di ba? Anong nangyari ngayon? Ano yung mga ini-expect nyo na i-deliver ng administrasyon itong si Marcos Jr. noong mga panahon na yon, tapos ngayong nakaupo na sila, ano hong ginagawa nila? Ganyan din ho ang mangyayari sa mga tulpo na yan. Hindi naman sa sinisiraan natin sila. Marami hong mas magaling na dapat mapunta dyan sa una at pangalawang pwesto na yan. Nandiyan si Kong Marcoleta, nandiyan si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Jimmy Bondoc. Maglagay tayo mga abogado, hindi yung mga brusko. Okay? Si Pia Cayetano ho, biglang napunta sa number 4. Siyempre, Cayetano yan, maraming pera yan. Ito pa ho ang isa na to, Bong Revilla. Ito, magsasurvey ho tayo mamaya. Kung kayo papipiliin, kung naka-11 na kayo na kandidato, meron na lang kayong isang pagpipilian. Congressman Rodante Marcoleta o itong si Bong Revilla. Hindi na ho yun mga kababayan. Bong Revilla o Atty. Vic Rodriguez. Kasi nagkakalokohan na ho dito sa mga inaasahan ho natin sa mga susunod na survey na maglalabasan.
talagang yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, unti-unti ho nilang ilalagay sa ulihan. Sumunod ho si Ping Lacson, anak ng Tokwa. Doon pa lang ho nila ipinasok itong si Senator Christopher Bongo. Si Manny Pacquiao, ano na? Kayo dyan sa Pulse Asia, talaga bang ganyan na lang ang gusto nyong mangyari sa Pilipinas? Ganyan na lang ho ba talaga? Saan ho ba kayo nag-survey? Sa opisina nyo? Sinong tinanong nyo? Mga kamag-anak nitong mga nandun sa top 6? Mga walang iya kayo, oo. O, sumunod si Manny Pacquiao. O, tapos, wala na talaga atang pag-asa itong bansa na to. Lito Lapid, seryoso. Alam nyo ho ba na senador ngayon ang si Lito Lapid? Alam nyo ho ba? Baka akala nyo tumatakbo siya ulit ha. Baka akala nyo hindi siya senador ngayon. Incumbent ho yan. Hindi lang halata kasi di natin siya nakikita. Di nagsasalita kasi wala namang alam. O, ito si Imelda. O, Maria Imelda Marcos. Ngayon ho, pasok na itong si Senator Amy. Palakpakan natin, anak ng Tokwa. Oh, syempre, alangan naman pagka hindi nyo pinapasok yan, magkakaproblema kayo dyan sa Pulse Asia. Oh, itong si Binay, si Abby Binay, pang 11 to 14 pesto. Oh, wala na, yari na ho tayo. Francis, ito nga mga kababayan, parehong abogado, Congressman Marcoleta o Francis Tolentino. Si Kiko. Ay, mali, Kiko pala. Kiko Pangilinan. Francis kasi nakalagay dito eh. Wala ka pa dyan, Brad, si Tolentino, dahil balingbing ka, di ka na makakapasok, walang yaka. Tapos si Senator Bato de la Rosa. Ay, nako po. Gringo Honasan. Villar Camil. Tolentino Tol. Tolentino Francis Tol. O, Abalos. Naku, yung mga billboard mo, Abalos, di ko. Teka lang ho, pakita ko sa inyo yung mga bandang uli, ha. Ayan ho, mga kababayan. Grabe, napakagarapal nitong Pulse Asia na to. Hindi... Tingnan nyo naman mga kababayan, biglang pumasok ko si Bam Aquino. Tapos itong si Doc Willie Ong. Yun, medyo umaangat na itong si Senator Philip, itong si Sir Ipe, itong si Sir Chavit. Doon pa lang pumasok si Congressman Rodante Marcoleta. Mga taksil talaga itong mga nasa Pulse Asia na to, mga walang iha kayo. O tapos, busita. Hindi yan. Wag natin yan. Uto naman yung busita na yan. O. Corebin Ariel. Ito si General Corebin. Sino pa? Teddy Casino. Wala na ho itong mga to. Si Jimmy Bondoc lang ho ang gusto natin dyan. Sa mga nasa bandang babas, ito si Attorney Jimmy Bondoc na lang ho. Itong si Gonzales, Norberto Borja, hindi ho natin hindi ho natin trip yan. Basta yun lang hong mga inendorso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Asan dito si Attorney Vic Rodriguez, ba't wala? Talagang... Ayun, si Pastor Apollo Kibuloy, nasa 28 to 38 na pesto. Arellano, Martinez, Espiritu. Ayun, si Hinlo. Asan na si Asan na itong si Atty. Vic Rodriguez? Di ko makita dito. Galit ba kayo kay Atty. Vic Rodriguez? Sige nga, tanungin natin yung mga kababayan natin. Sino ang mas kilala? Sino ang mas kilala? Itong si Espiritu, itong si Luke Espiritu o si Atty. Vic Rodriguez? Sino mas kilala? Mamaya ho mga kababayan kasi napakatanga ho nitong nitong survey na to. Bigla wala itong si Atty. Vic Rodriguez. Mas dinagay pa itong si Espiritu compare dito kay Atty. Vic Rodriguez. May problema ho tayo dyan. Kailangan na ho natin kumonsulta sa ating mga kababayan. No? Ayun na nga mga kababayan. Dito sa bahagi ng video natin na to, pasadaan muna natin na mabilisan. Itong mga nakita nating larawan sa pagkikita nitong si Senator Christopher Bongo at nitong si Tambaluslos diyan sa Malacanang. Tingnan nyo naman ho ito mga kababayan. Hindi naman mukhang nag-i-intimidate. Si Senator Christopher Bongo, mabait lang ako.
Kita nyo naman, di ba? Tignan nyo. Yan ho yung mga ilan sa mga larawan na kita natin. Talaga namang ibang klase yung titig. Basta huwag nyo nang sibakin si BP Sara. Huwag nyo lang banatan. Hindi tayo magkakaproblema. Ikaw kasi masyado kang ambisyoso, sabi siguro nito. Tigilan mo na yung kakaano mo banat kay BP. Wala kang mapapala dyan. No? O, sumali pa si Don Gonzales. Siyempre, para may kakampi siya, di ba? O, sabihin nyo sa mga tauhan ni BP, huwag akong banatan. For your information, Tamba, ha? Hindi ako tauhan ni BP. Taga-suporta. Ngayon, hindi kami pwedeng diktahan ng mamang kausap nyo. Sorry na lang ho sa inyo, ha? Oh. Yan ho yung ilan sa mga larawan na nakita natin na kumakalat ngayon sa social media sa pagkikita-kita nitong mga mambabatas na to diyan sa Malacanang. Heto na ho ang mga isiniwalat nitong si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa mga kaganapan ngayong mga panahon na to. Game! Mayroon lang nakaplano niyan eh, nakataga niyan sa bato. No. Otherwise, hindi sila nag-imbestiga niyan kung wala silang balak na impeachment. So regardless kung mag-explain mag-explain ng pabalik-balik si BP Sara sa kanila, sarado niyan eh, nakaplano na yan na talagang impeach siya. Ayun. Plano na yan. Kaya sasagot siya doon, hindi. Impeachment will go on. Will plan on the part of those who are planning to impeach BP Sara. Kasi kakasabi pala ng Pangulo ngayon, kakalabas pala ng text ng Pangulo, kinabukasan, pinahal ka agad. Oh. Diba? Ano ho talaga yan? Kumbaga, kahit yung mga kababayan ho natin, hindi maniniwala na galaw lang ng makabayan, galaw lang ng mga sympathizer ng Tambaluslos dyan sa House of Representatives, yung impeachment na yan. Talaga hong matagal nang pinagplanuhan yan. Last year pa ho, di ba? Si Franz Castro pa mismo nagsabi na meron ng mga pag-uusap na impeachment, na pag-uusapan na, lalo na nung nagkaroon sila ng pagpupulong nitong si Marcos Jr. Timeline kasi ganito, di ba? Noong last year, ang tinrabaho nila yung People's Initiative. Actually, dapat siguro hindi na i-impeach si BP kung natuloy yung People's Initiative. Diba? Ganun no yung kanilang, ito lang yung base sa ating payak na obserbasyon, diba? Pero before yung People's Initiative, inumpisahan na nila yung pagtatrabaho kay VP. Kumbaga, marami silang ibinato kung alin yung tatama, yun talaga ang tututukan nila. Kaso nung pag-umpisa ho nila, magkaparehas na buwan, December, di ba, magbe-break sila. Habang naka-break sila, binabanatan nila yung People's Initiative. Ngayon, pagpasok ng 2024, marami hong nag-iyakan dyan sa People's Initiative na yan. Mga iba't ibang religious group, mga senador, mga congressman, ayaw ho nila yung People's Initiative. Kasi panluloko ho yung ginawa ho nila eh. Yung pinapapirma nila yung mga tao, binibigyan nila ng tag-100. Itong mga tauhan, itong mga walang yang leader dyan sa House of Representatives. Yun ang ginawa nila. Ngayon, nung barado na yung People's Initiative, pero tuloy-tuloy pa rin huyat daw ngayon yan, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Doon ho nila tinutukan noong mag-uumpisa na ho yung budget, ha? Inuunti-unti na ho nila yung confidential fund itong si Vice President Sara Duterte. Mantakin nyo, pag-uusapan ng budget ng OVP for 2025, pero ang tinatalakay nila, yung confidential fund niya noong 2022 tsaka 2023. Ganun, 2023, yung confidential fund niya ng 2023, ganun ho sila kawalang hiya. Ganun ho sila kawalang hiya sa House of Representatives. Kaya talagang well-planned yan, well-orchestrated, ika nga. Ngayon naman mga kababayan, maraming nabitin dito sa saganang mamamayan kahapon. Eto, rekta na ho tayo dito. Eto, tuloy ho natin ang nangyaring talakayan kahapon dyan sa saganang mamamayan. Game. Kahapon, nasabi nyo ay dapat isang impeachment complaint lang kada taon. Paano kung may nag-file ng, di ba, may nauna na? Oo. Tapos may pangalawa. At meron pa yatang pangatlong magpapile. Ano ang mangyayari kapag may mga iba't ibang mga complaint? Pwede bang pagsamasamahin ito sa isang complaint lang? Kasi may palagay akong baka umabot ng 20 yung impeachment complaints na yan eh. 20? Grabe naman ko. Kasi puro sarsuela na ito eh.
Ganun ba? Kasi, Nabigla mo na ako pasensya na po kayo kung bakit namin nagagamit yung salitang sarsuela. Parang ang gusto po nilang palitawin, ito pong mga magigiting ko pong mga kasama sa House of Representatives, na marami pong sektor ang maaring nagtataguyod. Gusto po siguro nilang palitawin na maraming grupo o sektor ng ating lipunan ang gustong sumama diyan sa issue ng impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. So yun ang gusto nilang ipinta sa Kaya lang naman, kaya ko lang naman nasasabi ito, Jen. Opo. Sapagkat alam naman nila. Ewan ko lang, baka naman nakalimutan na nila, Jen. Opo. Kasi maaaring sabihin nila, o yung tuntunin naman para sa isang impeachment sa loob ng isang taon ay napagtitibay lang sa sandaling merong isa na ating napagtibay na makaklasify na nag-initiate na. Kasi yung pinag-uusapan dito yung initiate, yung mag-i-initiate ng impeachment. Opo. Hindi yung filing eh. Okay. Yung operative board kasi, hindi yung filing, kundi but initiation of an impeachment complaint. Okay, opo. So yung pag-initiate ng impeachment complaint ay nagagawa lamang ay kapag yun ay mismong nai-refer na sa isang komite. Sa mga tweet, yung aktong pagre-refer, for example, ng leadership sa Committee on Justice, na yun naman talaga ang kapupuntahan ayon sa aming tuntunin, sa mga tweet, sa puntong yun, meron ng na-initiate. At bawal na mula doon sa pagkakataong nakapag-initiate ka na ng isang impeachment complaint, bawal na ang pangalawa, ang pangatlo, hanggang pang-20. Technically, bawal na So ngayon, hindi pa, kasi wala pang masasabing may na-initiate na sapagkat wala pa akong alam na na-refer. Tama kayo. Justice Parang Committee. tinanggap lang lahat ng ano sa Ang palilitawin lang siguro nila ngayon, kaya ini-encourage ang maraming grupo na mag-file kayo ng maraming complaints, impeachment complaints, para mapalitaw natin na marami talaga ang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulong. Para kumbaga magkaroon yun ng dating sa ating mga kababayan na iba't ibang kung hindi man nila makuha doon sa bigat o doon sa sustansya, doon sa impeachment na kanilang hinahahain, ipakita na lang nila, naku po, napakarami naghahain dito, ibang klase pala. Baka may kasalanan talaga, di ba, mga Pilipino? Baka talagang may linabag. Di ba? Ganun sila eh. Hindi na yung iba kasi marami na, aminin na natin, maraming gullible na mga Pilipino. Pagka yung mga bandwagonist kung tawagin, pagka nakita nila, daming baka talagang may problema. Di ba? Tignan nyo naman. Anong common denominator ng mga nagpapile? Humawak lahat sila ng plaka, tapos pinicturan nila. Di ba? Sa susunod na video natin, pakita ko sa inyo yun. Yun ay sa pantaha ko. Sapagkat, kung talagang nakinig lang kasi sila din, babalik na naman tayo doon sa unang isyong pinagtatalunan natin eh. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay ng kanyang saloobin. Jen, hindi karaniwang tao ito, Jen, ha? Ayaw po naman. Kapag sinabi mong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tayo ang nagluklok doon sa pamagitan ng ating kapangyarihan na iluklok ang isang leader ng ating bansa. At sa pamamagitan ng eleksyon, opo naman. O hindi mong mamaliitin yung opinion niyan, yung saloobin. Ang totoo niyan kahit napanaginip niya lang din Halimbawa, nagkwentuhan kayo, Pangulo ng Pilipinas, Jen. Totoo. Akalain mong mapanaginipan ko. Sabi ng Pangulo. Kwento lang, panaginip lang. Na bigla kong nakita ang bansa natin talagang nasa level na ng isang matagumpay na isang bansa. Hindi ka ba masasayahan doon, Jen? Pero naman, kahit panaginip lang. Panaginip lang yun Ibig sabihin, naman. lahat ng maaring reaksyon, opinyon, o pagpapahayag ng Pangulo, hindi karaniwang bagay yun, Jen. Ngayon,
nung sabihin niya, itong mga bagay na nauukol sa inyong pinagtatalunan ngayon, mga isyong ginugulo ninyo, nauuwi pa nga sa pag-impeach sa ating Vice President, ang lahat ng yan sa aking palagay ay walang kapupuntahan. Sapagkat yan ay makakapag-aabala lang sa inyo eh. Sa dalawang kapulunan. At hindi magko-contribute ng kahit anong pagtatagumpay at kabuluhan sa isang buhay ng isang Pilipino. At sa aking palagay, yan ay isang bagyo na nasa isang tasang kape. Isip-isipin mo yun din. Storm in a teapot. Opo. Ngayon, kung kami sa House of Representatives, matibay ang ating pagpapahalaga sa ating leader. Ito nga, gumawa silang manifesto eh. Opo, kahapon tinatalakay na natin yan, Kong. Ito babasahin ko itong para nga sa kapakanan ng ating mga kababayan, itinagalog pa ninyo. Ipinaliwat na po namin sa Tagalog, Kong, para higit na kapakinabangan ng ating bayan. Tama naman ito eh. Opo. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Nakita mo na yan. Napakagandang subject matter dyan. Ay, opo naman. Nag-declare ng pagkakaisa. Sino ba yung lalaban sa pagkakaisa dyan? Wala matinong isip na lalaban dyan, Kong. Pag hindi matinong isip mo, lalabanan mo yan, Kong. Kapag ba yung pahayag ng Pangulo sa magitan ng kanyang opinyon ay hindi mo man lang binigyan ng pansin? Ipinagkibit balikat mo lang. Hindi man lang kayo nagpulong para pag-usapan yung dapat nating gawin kung paano natin aaksyonan yung opinyon na yun ng Pangulo. Diyan, tandaan natin, yun po ay opinyon, pagpapahayag ng ating leader. Hindi po nanggaling sa isang karpintero. Hindi po nanggaling sa mangilis. Kung sino man. Kung sino man. O sa tindera sa palengke. Hindi sa pagmamaliit po ng mga opisyo sa ating bansa. Ang gusto lang po nating i-dramatize at bigyan po ng emphasis. Ito po ay pagpapahayag ng Pangulo ng Republika. Kung kayo... Yun kasi yun eh. Hindi naman ordinaryong serbitero. Wala kang problema sa trabaho mo. Pero yung sinasabi ni Kong Dante, pagka sinabi yan ng presidente, dapat bigyan mo ng konting yan. Pagtuunan mo ng pansin yan, ika nga. Hindi natin madadaan sa manifesto yan. Di ba? Kasi mapupulaan sila. Kaya naglabas sila ng manifesto. Merong nag-leak na message, text message. Ngayon, bigla-bigla, mag-i-impeach sila, di ba? Sinong nagmumukhang suwail sa presidente na binigyan ng mandato ng 31 milyong Pilipino? Sino? Yung speaker nila. Ngayon, anong ginawa nila para kahit pa paano mapagtakpan yung kanilang kabalbalan? Nagumawa sila ng manifesto. Pero pagka habang sinusumiti nila yung kanilang manifesto dito kay Marcos Jr., naghahain naman yung iba nilang mga kachokara dyan sa House, panibagong impeachment complaint. At hindi pa yun. Meron pa ikatlo. Abangan daw natin, sabi ni Reginald Velasco, Secretary General, sa susunod na linggo. Ito po ay nagdeklara ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Ang sinabi ng Pangulo may kinalaman sa pagtatanggol sa bayan. Ayaw po naman. Sapagkat sinabi niya, harapin natin ang maraming problema ng ating bansa. Ano ibig sabihin nun? Ipagtanggol natin ang ating bansa. Tulungan ninyo ako. Sa punto yung pinag-uusapan ninyo walang kakwenta-kwentang bagay na napakaliit, ngunit gusto pa niyong palakihin. Paano ngayon magiging mabisa itong manifestong ito? Alam mo ba yung salitang pagkakaisa dyan? Kung ilang beses ginamit sa manifestong ito? Baka hindi nyo binilang. Ako binilang ko eh. Meron mo. Hindi ko napansin ko. Ako ganun ako eh. Marami kasi ngayon na mapagkunwari. Ika nga, di ba? Mga mapagkunwari na may prinsipyo pero wala naman. Di ba? Diyan lang sila sa ching! Diyan lang sila sa pera. Ika nga. Ganun lang mga kababayan. Kaya dapat ma-discern nyo kung sino yung mga mapagkunwari. Anak ng tokwa. Kung gano'n, ang pangit ng ganyan. Pinasa ko isang bagay na yun ang importante, no? Gusto kong usisahin, gusto kong himayin. Kasi nakasentro sa pagkakaisa. Pagkakaisa. Yung salitang pagkakaisa,
nagkakaisa, bilangin mo, 9 na beses na ginamit sa manifestong ito. Sa akin palagay din, sapagat ipinagdiinan nila, inulit-ulit nila ang pagkakaisa. Opo. Palagay ko dapat isinabuhay nila ito. Baka nasa puso nila yun. Totoo. Ang Dapat tanong, naman. nasa puso mo ba ang pagkakaisa? Nawa ko, nasa puso talaga nila. Kung ganun kung nasa puso mo, bakit naghihintay pa kayo ng 20 impeachment complaints? Sinabi na nga ng Pangulo, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo. Sa salitang kanto dyan, pwede bang maglubay kayo dyan? Parang ganun. Tantanan nyo yan. Hindi pa ba kayo titigil sa inyong mga kaibangan? Parang ganun din Correct. Di ba? Kang Nelson, masyadong wala kang kibo dyan. Meron binabangin si Sir Nelson, busy. Ngayon napansin namin ni Jen kahapon, nung kaming dalawa pa lamang, ay sinabi namin, baka hindi nila naintindihan yung pagkakaisa dahil ilang beses nga nilang ginamit yan sa manifesto ko. Ayun, 9 na beses. 9 na beses. Yes. Ibig sabihin nito, pinangangalandakan nila. Ilalaban nila ito ng pukpukan sapagkat dito nakabatay ang manifestong ito. Ang tanong, ito ba'y totoo? Ito ba'y may laman? O baka naman puro tayo salita? Madaling magsalita ng pagkakaisa. Opo. Pero kailangan patunayan mo sa lahat ng bagay. Sa gawa. Patunayan mo kung talaga. Yun ang problema doon Bira sila ng gano'n. Tapos, manifesto sila ng manifesto. Pero hindi naman nakikita yung nakasulat doon sa... Ikaw, ay may pagtatanggol sa bansa mo, magsimula tayo sa pagkakaisa. Ba't hindi kayo makipagkaisa ng diwa sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ayun. Meron na siyang naunang pahayag. Nagkibit-balikat kayo. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayo ng maraming impeachment complaint. Anong gusto niyong palabasin? Gusto niyo bang palakihin ulit? Sinabi na nga niya, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo so pinararami pa ninyo yung mga walang kakwenta-kwentang impeachment complaint, Jen? Yan ang gusto nating i-emphasize sa ating mga taga-subaybay. Iminamatwid nila kong, minarinig ko isang nagsalita, mababatas din ata ito, hindi naman anya namin pwedeng tanggihan. Kung mayroon mga maghahain yan, bilang anya kami na sa Kamara de Representante, kung ilan man yan, ang obligasyon namin ay tanggapin. Hindi namin pwedeng tanggihan anya yan. Yun ang kanyang iminamatwid. Yun po ang iminamatwid po niya. At pwede mo bang sabihin ang pangalan niyang nagmamatwid na yan? Para naman makita ng ating mga kababayan. Malaman. Opo. Ako na, isa sa mga nagsabi na ganyan, si Ortega. Si Congressman Ortega. Yung kinontent natin. Para naman tayo naman, transparent tayo din. Sino naman yung nagmamatwid na yan na pati yung baluktot ay kanyang pilit na itinutuwid? Anong pangalan? Hindi ko nasabihin ko, baka magdamdam sa akin. Pero, din yun ang matwid niya. Yun ang kanyang binabanggit. Hindi naman natin sinasabi na hindi nila aaksyonan. Ang pinag-uusapan natin din, ano ba ang reaksyon ninyo? Ano bang gagawin ninyong reply o response dun sa pangunang pagpapahayag ng Pangulo? Hindi nyo man lang sasabihin, mga kababayan, nakapagtala na po tayo ng isang impeachment complaint, meron po pong sumunod na isa, gusto lamang po namin ipaalam sa inyo, kasi po baka magdamdam kayo sa mga susunod na araw, na iisa lang po ang complaint na tatanggapin namin. Sapagkat sang-ayon po sa isang pagdidesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Francisco, sinabi niya, kapag ka po meron na pong nai-repair na isang complaint sa ating Justice Committee, yun na po ang signal na lahat po ng susunod pa pong impeachment na inyong ipapile, mawawalang bisa na po yan. Ngayon, inaalam lang namin po sa inyo, habang hindi pa po kami nakapag-re-repair, para naman po, wag na po kayo magsayang ng panahon. At least meron ka man lang sasabihin din. Ayun. So, kami po tatanggap ng tatanggap, ngunit huwag po kayong magagalit pagdating ng araw po, kasi baka sabihin ninyo, bakit ninyo tinanggap ng tinanggap, hindi naman pala action ang lahat ng ito. Kaya kailangan malaman po ninyo ang tuntunin. Kahit gano'n lang, meron lang dapat masabi. Sana, kasi ang nakikita kong gagawin nila,
hahayaang dumami ng dumami. Akala mo pagka dumami ang bilang, Mas magkakaroon ng pagpapatibay. Yun na nga. Lalo siguro makikintal sa kaisipan ng mamamayan. Sabi na, marami pala talagang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulo. Huwag na po kayong magbakasakali. Alam po ninyo, ang ating mga kababayan, kahit nasa kalagayan natin ngayon na naghihirap ang ating bansa, ngunit hindi po naghihirap ang kanilang mga utak. Matatalino po. Matatalino na. Naging matalino po sapagkat nagsisiyasat na po sila sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Yun ang masasabi ko sa iyo. Yun lang pangalawa, Kong, at saka doon, naalala mo, 75 grupo ang nagsama-sama sa pangunguna din po ng, kaibigan nyo naman ito, si Kong Nery Colmenares. 75 grupo ang sinama nila at doon nagrarara sa loob pa ng Kongreso. Yun ang kanilang ikalawang impeachment complaint. Hindi mo ba nakikita ang gusto nilang mangyari? Kasi kahit na alam nila na yung mga complaint na sunod-sunod nilang ipapile sa House of Representatives ay mawawalan din naman ng saysay. Pero natatanggag sila sa mga dyaryo. At totoo po na. Ito mga dyaryong malalapad ay talagang napapakasangkapan din para kunwari, akalain mong walang kakwentang-kwentang bagay, gagawin mong banner. Meron pang meron pa silang litrato. Totoo yun. Para bang napakalaking bagay, napakalaking pangyayari sa lipunan ng Republika na nakapag-file sila ng isang walang kakwenta-kwentang impeachment complaint. Pero, marami nang nangyaring mabuti para sa kanila. Akalain mong madyaryo ka. Ayaw po naman. Pero pag ako'y tumayo roon, sasabihin ko na kailangan namin din munang pagtalunan kung tama ang ginagawa natin. Kahit na isang salita ko lang na maggaling sa akin, Jen, o kaya litrato ko kahit nakatagilid lang ako, wala, hindi nila iuulat yun, Jen. Kahit na asterisk, wala kang makikita. Para bang walang nangyari. Nagkagulo-gulo na kami. Pati yung aking hopya ay kinuha. Pero makikita mo sa dyaryong malalapad. Yung balat ng hopya, hindi na po ano po kayo? Wala ka sa akin. Lagi kayo. Meanwhile, Mabuti na. samantala. Mabuti na lang, mayroong social media. Ayun Sa bagay. Hindi ba kayo nagtataka? Gusto dalawang malapad na papel. Opo. Maniwala kayo sa parang babangungutin lahat ang may-ari ng newspapers na yan kapag ang aking muka ay nilantad nila ron. O meron akong sinabi, maniwala ka sa akin, magkakasakit talaga yung mga sa takot. Kailangan masabi na natin ito. Ganun po So talagang... Balik tayo sa pagkakaisa. Yung pagkakaisa, napakahalaga yan Wala ka bang sasabihin nila sa siyam na beses na binanggit sa manifesto. Kung talagang nasa puso nila ang manifestong ito, pagtalunan natin. Kung ito'y nasa puso nila talaga. Kung totoo, Kong, ang totoo nga niyan, bukod din sa sinasabi na siyam, na ulit na binanggit yung word na pagkakaisa, meron pa nga dyan, Kong, baka napansin nyo, pag magkakaisa kami sa lahat ng pagkakataon. Ito nga yung isang salitang pagkakaisa, magkakaisa at nagkaisa, bilangin mo yan siyam. Alam mo, dahil nga ito'y napaka-importante, ang pagkakaisa. Naalala ko sa pagdalo ko sa mga pagtitipon natin may nababanggit dyan Kung pag-uusapan ay pagkakaisa, ewan ko si Nelson, kung mayroong... Kung talagang ito ay nakikinig sa pagtitipon. Ako nakikinig ako dyan. Lalo na kung pinag-uusapan ay pagkakaisa. Sa ating mga pagtitipon. Pagtitipon. Sabi niya, masdan mo ang pagkabuti at pagkaligaya ng mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Palagay ko wala nang tatalo pa dun sa... Nakasulat yan yata sa banal na kasulatan dyan. Awit 133 yan, Kong. Hindi ko alam kung anong... Basta yun po basta yung natatandaan ko lang. Yes, opo. Tandang-tanda ko yan dyan sapagkat ang pagkakaisa talaga, naandyan ang buhay ng isang bansa. Naandyan ang kapalaran ng isang bansa. Pagkaligayain ko. Kaya nga nagdudulot. Anong kabaligtaran ng pagkakaisa? Ay di pagkakawatak-watak. Bahagi. Pagkakabahag. Wala ka bang naalala sa pagtitipon natin? Kung ano naman
ang diferensya ng pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampi, Nako. at saka yung mga inggitan. Pagka ganyan po. May panibugo, ano ba? Di ba yung inggitan, panibugo, selosan. Wala ka natatandaan sa pagtitipon natin, Jen? Ayan ay karunungang hindi bumababa mula sa taas ko. Yan ay- Hindi yan ay sa Pero may sa job pinagmulan yun eh. Kayo kanyang mga siloso, kayo kayong mga inggitin, may panibugo. Oo. Anong mapapait? Napakarami ho ngayon ng mga yan, lalo na sa politika, na hindi ho nila matanggap na yung mga kababayan natin, hindi ho sila gusto. Di ba? Diyan, sa politika, wag na ho tayo lumayo, sa politika lang ho tayo. Ang dami yung mga inggitero. Hindi ho nila matanggap, kagaya kay dito kay VP Sara, kahit anong gawin nilang paninira, hindi ho siya nawawala sa survey. Yun ho, sobrang mainggitin ng mga tao na to. Ang dami na ho nilang ginawang ibinatong paninira, mga issue dito sa ALE, pero nananatili pa rin ho siya sa panguna sa presidential survey. Itong mga tambalusos na to, dahil mga inggitero nga sila, hindi sila masali-sali, nandun lang sila sa negative 0%. Ang ginagawa ho nila, binibigyan na lang ho nila ng problema ang ALE. At kayo kanya nagkakampi-kampi. Opo. Huwag niyong ipagmapuri ang karunungan yan sapagkat hindi nang galing yan sa itaas. Yes. Saan nang galing? Sa Diablo. Sa Diablo pala eh. Kaya itong si Tamba, napapaisip tayo kung yung pag-iisip niya kanino galing eh. I-comment nyo. Yan ang sinasabi ko. Yan ang kabaligtaran ng pag... Tawag ko dyan sa mga oportunista, maraming ganyan. Maraming mga oportunistang tao. Pagka nakita nila yung oportunidad, talagang i-grab ho nila yan. Hindi ho nila bibitawan kahit na masira sila, wala silang pakialam kahit anong maging imahe nila. Basta yung oportunidad, pakuha nila. Nagaisa. Meron po sinasabi eh. Nanonood sa ating ko, si Ka Nakita mo kanya kung nasaan ka Opo. yung pagkakampi-kampi. Opo. Nandyan ka yung kagulo. Hindi pa tayo nagkakagulo ngayon? Totoo yan. Gulo, Ay, kasi nga, yun ang ginagawa ng iba. Sabi ni Ka Michael Sandoval, Jen, i-guest nyo ako dyan. Parang may tagabas. Parang may tagabas. Opo. Sino ba yun? Opo. Talaga naman. Kasi, Ibang Michael Sandoval, yung guwapo noon pero hindi na masyadong guwapo ngayon. guwapo pa rin po. Guwapo. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Happy weekend sa lahat ng mga kasama natin dito sa PH Update. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Mahalin hindi yung kaplastikan na pagmamahal. Maraming salamat to.